Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Puglia, author promote Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabay ng Kanyang Santa Maria, ay hindi sa issue ng PBBM encourage unity to stop online sale of babies. Ang iligal na bentahan ng mga sanggol o bata online ay laganap at ito ay pawang paglabag sa karapatan ng mga bata. Nilalabag nila ay qualified trafficking at child exploitation, etc. So dito yung main topic natin ngayon, hindi doon sa lumalaganap na online child food, pagbebenta ng mga bata online. So yung ating Pangulo ay pinakialaman na ito para matigil at hindi tayo niya lahat na magkaisa rito. So ang ating National Authority on Child Care at PNP Women's and Death Center ay tinatrabaho na ang mga usaping ito upang mahuli at makasuhan ng mga grupo at sinong nagsasagawa nito. So yan. So puspusan yung trabaho ng ating PNP tsaka yung ahensya na nakatalaga para dito, National Authority on Child Care, para mapo ng mga bata, lalo na siyempre yung mga sanggol, para sila ay mailigtas dito sa mga content. So nais ang ating Pangulong Marcos na ng whole nation approach mula sa private sector, communities, civil society, social media platforms to combat sale and illegal adoption of children. So yan yung panawagan natin ng Pangulo na magkaroon ng pagkakaisa, masupil o masugpo yan online child selling mula sa mga Pilipino, civil society, sa lahat ng sektor, mula sa pamahalaan, yan, at maging yung mga social media platform para masugpo nga yung online child selling na yan. So yung mga netizens ay hinihikayat ni Pangulong Marcos na makiisa na i-report anumang kanilang nalalaman na mga ganitong kagaya sa Facebook, etc. So yung mga nag-internet, kung kayo ay merong kasali kayo sa Facebook, so maaaring doon sila gumagawa ng transaksyon, so report nyo kung makatatisod kayo ng ganong klase ng mga transaksyon. So report nyo sa ating pamahalaan. Yan yung pakiusap ng ating Pangulo na makipagtulungan para masugpo yung online child selling. So syempre tayo ay magkaroon ng concern doon sa mga karapatan ng mga bata o mga bata wala sanggol hanggang doon sa age na kung saan sila sinasamantala na may pagbili o bilihin o magkaroon ng illegal adoption through online. Kaya yan ay ginagawa ng mga sindikato at iba't ibang mga nakagagawa ng ganyan mga. So ngayon ang Human Rights Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. Ito ng panawagan ni Pangulong Marcos na magkaisa yung lahat para masupil ang online child selling ay nakikiisa tayo rito. Suporta sa kanyang hakbangin na ito ay mahihikayat. Nag-iisa tayo sa kanyang hakbangin at ating hinihikayat ang mamayang Pilipino na magtulungan at tulungan ang ating pamahalaan to stop online child selling at saka yung mga illegal adoption. So magkaisa. So hinihikayat din natin yung Pilipino na makisa at tulungan natin yung pamahalaan hindi dito sa pagsugpo dito kung tayo ay makakatisod o tayo makakaharap ng ganito silang illegal transaction sa Facebook, even doon sa ating nakakasalamuha sa practical sa pamumuhay natin na sa ating komunidad na mayroong ganyan support natin. So yung paglabag na ito sa karapatan ng mga bata ay dapat lukasan at ang pagtutulungan na isang ating Pangulo ay malaking bagay na matapos ang krimen. Ito sa
sa bansa at hindi lang yan, maging sa pangkalahatang krimen na masugpo ito at ay makatulong ang lahat. So yung dapat itong paglabag sa karapatan ng mga batang ito ay magtutulungan ay dapat ito matapos na sa pamamagitan ng pagtutulungan natin with the government para maprotektahan natin yung karapatan ng mga bata. So Pakistan Law for the Child Protection this kind of abuse sa mga bata. Sila ay naibenta through online. So sana makatulong yung punong Pilipino, private sector, to our government, from the netizen, and to the lahat ng sa civil society, lahat ng sektor para talagang matigil na yung mga ganyang abuso sa mga bata. So nakikiisa sa pagprotekta ng karapatan ng mga bata sa pamamagitan ng social media, nakisa sa pagprotekta ng karapatan ng mga bata through social media campaign, pagpapalawig ng pagsugpo dito o information dissemination sa internet at maging sa iba't ibang bagay to inform may ganitong illegal online selling at illegal book. Yung pang-isa, maaaring tayo ay kumampanya rin sa internet. Magkano ginagawa natin ngayon dito sa ating human rights promotion, so tinuhayan natin yan yung child protection regarding with that para ma-share, panawagan at pag-protect na natin. So yung ating mga kababayan, kung kayo yung internet, so gumawa kayo ng mga animations o mga bagay na nakakapag-campaign, information dissemination. So itong nangyayari sa internet to inform others na makatulong sa ganyan para kumalat siya at masugpo yung ganung klase at saka matigil siyempre yung mga ganyan. Kung naman nila na may aware na yung punong Pilipino, so maaari matigil dahil mahuhuli sila. So magkaroon ng kampanya sa mga nagkakaroon ng mga anak na ito ay alagaan at palakihin at ang pamahalaan ay lapitan kung nangangailangan ng tulong para palakihin sila kung hindi kaya at mauwi ito sa mga ganyang pagbibenta. So aside from that, yung campaign to protect the child, yung rights ay kampanyahin natin yung mga parents o nagkakaroon ng mga anak na ito ay sumibol nang wala sa kanilang pagpaplano o ito inaasahan at hindi nila kaya. So gumawa ng kampanya, bigyan natin sila ng moral support at iba't ibang mga pagtulong para mula doon sa netizens at syempre sa pamahalaan para sila ay palakihan yung kanyang mga anak. Either sila ay biktima ng kung ano-ano, single parent, mga parent na dumami na yung anak o whatsoever na kanilang kinaharap para yung mga anak karoon na sila ng problema para mapalaki. So ngayon ay hikayatin sila na ito ay alagaan, palakihin, malin yung mga bata na sumisibol anuman yung pinagmulan o anuman yung pangyayari kaya sa pagsibol ng mga bata. So ngayon ay walang dahilan para sila ipadap, sila ay neglect o worstly itapon o whatsoever o anong gawin, marami eh. So kaya ang gawin ay palakihin at sila ay kalingain. So yun ang kampanya at lalong lalo na sa pamahalaan yung magagawa nilang mga government implementations kagaya sa ating para doon sa yung national child care na o iba pang magagawa ng ating pamahalaan para matulungan o programa kagaya sa single parent na mga tao, parent or na mapalaki yung mga anak at sila ay hindi mauwi sa bentahan yung mga o maibenta nila yung mga anak nila dahil o pa-adapt dahil sa hindi nila kaya. Ngayon kung halimbawa umaabot na maipapa-adapt, kinakailangan legal para makapili noong mga parent na talagang karapat dapat maipa-adapt sa kanila na sila ay papalaki na maayos ang kinakailangan with the government
for the legal adaptation. Baka kasi umidad sa anak mo, sindikato or whatsoever. So ngayon, mapapariwara yung anak mo at yung bata. Lalong-lalo ngayon, may yung online child selling. Hindi mo alam kung saan mapupunta yung bata kapag binenta mo na yun doon. So para kang nagtapon ng anak mo. Diba? So, napakasaklap isipin mula dito sa pulang isip na sila ay gagawin ng mga magulang, mapupunta sila sa kamay ng mga hindi mo malaman kung sila ay mapapalaki ng maayos or mahahantong sila sa kapigatian, kapit. So, delikado yung mga buhay mo. So, ang ating pamahalaan mula sa ating Pangulo ay magkaroon ng mahusay na programa sa pagtulong sa mga nanay o magkakaroon ng anak na hindi nila kayang alagaan. So, parang pag-iibayo nga naman ba yung National Child Care or ipag-ibayo ng single parent law at iba-iba ang mga maaaring magawa ng ating administrasyon para matulungan na rin yung mga nauwi sa ganung problema. At syempre, usually, economic ang problemang ganyan. So, trabaho, pag-ibayuhin. So ngayon, dun sa mga direktang ganun, marami kasing cases na maaaring nila economic problem, kaya kinauwi sa ganun. So, dapat continuous yung campaign ng ating pamahalaan para hindi mauwi sa bentahan yung mga anak. And syempre, yung pagpapagyabayo din ng ating ekonomiya. At directly, doon sa mga magulang na paano na matutulungan, gano'n, single parent, gano'n. So, ang ating pamahalaan ay yun nga, at may single parent na tayo at iba't ibang exista na makakatulong at sana ay pag-ibayuhin pa ito ng Pangulo para hindi ibenta na mga nanay yung anak nila. So, ating hikayat sa mga single parent o mga mag-asawa o parent nagkanak in unwanted pregnancy, etc., etc., ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos at Panginoong Jesucristo na ipanalangin na malampasan ang mga nangyayari sa buhay nila at mag-isip ng positibong paraan na malampasan ang inyong pinagdaraanan. So, ang kailangan dyan, kayo ay anumang sitwasyon nyo sa buhay nyo para hindi mauwi doon sa pagbebenta ng mga anak or even ipa-adapt nyo yung anak ay manampalataya tayo ng sa Panginoon Diyos na malampasan yung situation doon sa hinggil doon sa inyong pinangarap sa inyong mga anak na nagkakaroon ng problema para kayo ay malampasan nyo yan, mapalaki nyo sila ng maayos at kaagapay naman yung ating pamahalaan. So kaya yung ating pamahalaan kung gano'n, halimbawa nagkaroon ka ng palakihin, parenting girls, whatsoever, lapitan yung pamahalaan para makatulong. Yung pamahalaan naman natin dapat, yung ahensya nila para diyan, dapat talagang yan ay malalapitan. Even yung mula sa lokal to national, kasi halimbawa, sa probinsya problema yun. Kung wala na nga siyang pampalaki sa anak, pupunta pa ng Metro Manila para lang yan. Diba? Doon sa lokal, po pwede na lumapit kahit barangay. So dapat yung ganong klase ng mga problema, yan, yung gano'n mo sa bentahan, kasi usually, economic yan, malalapitan yung ating lokal, yung national. Kung ikaw ay nasa Metro Manila, andun lahat opisina ng national. So ngayon, sila ay pwedeng may spread na makatulong through the local. So kaya yung mga halimbawa nasa probinsya ka, ganun yung problema, malapit ka dun sa barangay. Hindi ko kaya buhayin yung anak ko ano bang problema, ano bang ay tutulong mo, halimbawa ganun. Halimbawa, meron kang anak, dapat ka sa hindi ko po mabubuhay yung anak ko, ano bang tulong. Kaya sa mauwi sa bentahan, diba? So, yun. So, ating boses sa mga nagkakamali ng landasin na gawing hanap buhay ang pagbebenta at baka ay tigilan na yan at magkaroon kayo ng pananalig sa ating Panginoon Jesucristo at Panginoon Diyos. Iwasan ang pagkakasala o yung mabigat na pagkakamali na yan upang hindi mapahamak sa bandang huli na mahuli at ang Diyos na mismo yung magpatigil sa inyong mga maling gawain. Kaya sana yung mga kagagawa ng hindi mabuti, nagkakamali ng landasin sa iba't ibang kanilang problema sa buhay, partikular, naghihirap, ay ano mga interest nila, tigilan. So, para tayo ng faith at tahakin natin yung mabuting hakbangin, yung natin labagin yung batas, lalong-lalo na yung nais ng ating Panginoon Diyos
So para makapamuhay ng clean life, mabuti. Sa ngayon, mas madali yung pag-unlad kung tayo ay mamumuhay ng mabuti. So naiiwasan yung effort na susugpo ka pa ng ganyan, di ba? So sa halip na ang gawin ng gobyerno, diba yung economy, may mataas pa yung antas, di ba? So yun, and then respect the right of the children sa lahat ng lipunan Pilipino at maging sa buong mundo. So muli, maliwanagan ang ating mahal na Santa Maria ang sambayan ng Pilipino, buong mundo, mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya, tugunin yung karapatan ng tao. Yung mamamayan, sumunod tayo dun sa pamahalaan. Suportahan natin yung mabuting pamamahala, yung karapatan. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa. Kung mamumuhay tayo ng mapayapa, mas madali yung pag-unlad. Mamumuhay tayo ng maunlad na may development, may progreso. At sa gayon, tayo ay nakapanampalataya ng mahusay sa ating banal na Panginoon Diyos at tayo ay magkakaroon ng lubos na kaligtasang spiritual kung lubusan natin na maisa praktika ang ating pananampalataya mula dyan sa mabuting pamamahala at pagsunod natin sa pamahalaan. So yun, sana ay nakapagsabuhay sa naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito hinggil sa karapatang pantao tungkol dito sa issue. At bukas ay ating ika-6 na anibersaryo ng Human Rights Promotion live natin, live dito sa ating FB Live. So ito ay 6 years anniversary ng ating bukas. June 3, so is 6 years before, so 2018 yata natin establish to. Pero yung ating Human Rights Promotion, yung Human Rights Advocacy Promotion natin, it was founded natin March 20, 2020. So nung March 20, 22 years na tayo sa ating Human Rights Promotion. So ganun natin siya napagtiyagaan, ay promote para hikayatin at yung ating objectives na human rights promotions na maprotektahan ng karapatan ng tao, mamulat yung kaisipan ng tao sa karapatan ng tao, may educate at hikayat sila sa pagsuporta ng karapatan ng tao. At syempre, yung mabuting pamamahala with human rights. So tayo, yun ay sa mga objectives natin ang mabuting pamamahala with the human rights governance. Yan, etc. So yun, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.